Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po sa iyong kabutihan. Panibagong umaga na naman, Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po, Lord Jesus. Merkulis ng umaga dito sa Houston, Texas. Hallelujah. God is great all the time, and all the time God is great. Praise Jesus sa kaniyang kabutihan. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat po sa mabuting pangangatawan. Salamat po, Panginoon sa Kristo, sa ligtas at maayos na pagtulog. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. We praise you. We adore you. Salamat po. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Panibagong umaga, kami ay makapagpuri sa iyo. Sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya ay Panginoon si Kristo. John 3:16. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, na kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Salamat, Panginoon sa Kristo, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Ayan. Nandito na ba ang lahat, mga ka-Team Jesus? No, nandito na ba tayong lahat? Hallelujah. Huwag kalimutang i-love and share ang ating live. Thank you, Lord Jesus. For a new day. It's Wednesday morning. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, so nandito na ba ang lahat? Ayan, mag-umpisa na tayo. Tawagin na natin ang ating mga kapatid. At magpuri tayo sa ating Panginoon Kristo. Kahit ano pa man ang mangyayari sa ating mga buhay, patuloy natin siyang sambahin at pasalamatan. Pasalamatan natin ang Diyos.
na puno ng kahabagan, puno ng kahabagan ng ating Panginoon Jesucristo. Nararapat lamang na siya ay ating purihin kahit na tayo ay may mga palya tayo, no? May mga sinasabi natin mga kakulangan. Subalit, ang ating Panginoong Jesucristo ay walang kakulangan. Kaya, mapalad ang mga taong mapagkumbaba sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo dahil makakamta nila ang kapayapaan, ang kapatawaran ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Welcome dito sa ating live. Team Jesus, members, joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Ngayon ay September 17, 2025. Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Wednesday morning dito sa Houston, Texas. So ito si Tita Bets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Okidoki, so magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus. Purihin natin siya sapagkat siya ay nararapat sa lahat ng panahon. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, si Panginoong Jesucristo ay, anong sabi dito sa salita ng Diyos? Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Kaya, ang ating Panginoong Jesucristo ay ganon pa rin yesterday, nung sa kanilang panahon. Kung ano man ang mga milagrong kanyang ginawa sa kanilang panahon, ay pwede niyang gawin pa rin ngayon sa kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon at hanggang sa matapos ang mundo. Dahil nga ang mundong ito ay magugunaw, di ba? At magkaroon ng panibagong mundo na kung saan ang maghahari ay si Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya, huwag tayong mag-invest sa mundong ito, kundi mag-invest tayo, mga ka-Team Jesus, sa langit. Ang mga kaluluwa, ang pagbibigyan natin ng pansin para sa ganoon, kung ano man ang mangyari sa mundo, hindi tayo matatakot, o paano na yung aking mga investments na ito, yung aking mga ganitong ganyan, o nakalimutan natin na ang mundong ito ay magugunaw, kaya hindi dapat tayo mag-angkin ng mga ari-ariang nandito sa lupa, kundi ang angkinin natin ay ang mga ari-ariang nasa langit na hindi ito masisira ng kahit na anong bagay, kalamidad at iba pa. Hallelujah. So ayan o, magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Jesus, thank you.
lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah, Jesus. We praise you. Hallelujah. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon Jesucristo. Salamat, Panginoon Jesus, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang aming sinasamba. Walang ibang nararapat kundi ikaw lamang. Oh, hallelujah, Jesus. Dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Amo kang pataas. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesucristo, sa aming mga buhay. Tinataas ka namin sapagkat ikaw lamang ang nararapat at walang iba. Maraming salamat po sa pagbigay mo sa amin ng maayos na internet connection na kapag nandito kami, Panginoong Jesucristo, upang ikaw ay aming kilalanin, upang pag-aralan muli ang iyong mga salita, magpatuloy sa aming paglalakad na kasama ka, Panginoong Jesucristo, at ang iyong mga salita na aming sinusunod. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, Lord, nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Tanging ikaw lamang ang maaring makatulong sa amin, Panginoong Jesucristo. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Ikaw ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat at walang imposible sa inyo, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po dahil hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin sa lahat ng mga pagsubok. Kasama ka namin sa lahat ng mga problemang aming kinakaharap. O Lord, kasama ka namin. Maraming salamat po. Panginoon, patawarin mo po ang aming mga sarili, maging ang aming mga pamilya, maging ang aming mga anak, asawa, kapatid, mga magulang, Lord. We stand in the gap, Panginoong Diyos, sa mga kasalanan ng mga kadugo namin, Lord, mga kapamilya namin, Panginoong Jesucristo. Kung ngayon ay kami po ay nagsasuffer, kami po ay nasa problema dahil sa kanila, Lord. Patawarin mo po sila, Panginoong Diyos. Patawarin mo po kami, ang aming pamilya, Panginoon. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Panginoong Diyos, na kami po ay maging kaiga-igaya sa iyong harap. Na kami po ay magiging karapat-dapat sa iyong paningin, Panginoong Jesucristo, habang ang aming mga buhay ay malakas at walang sakit, walang pag-aabuso sa katawan, Panginoon.
Oh, hallelujah. Gamitin mo ang aming mga buhay, Lord. At pag pinagdadasal namin ang aming mga mahal sa buhay na sila po ay wala sa iyong presensya, na katagpuin mo sila, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyo, na walang pagdadalawang isip na ito ba ay iyong gagawin, kundi ito'y aming paniniwalaan, Panginoong Diyos, dahil sabi mo sa mga salita ay hindi karapat-dapat ang isang taong sagutin ang kanyang mga dasal kapag siya ay nagdadalawang isip. So Lord, patawarin mo kami kung mayroon man kaming pagdadalawang isip, kung sino-sino man po sa aming mga kapatid ang nagdadalawang isip na ikaw ay nakaya mong baguhin ang aming sitwasyon, na kaya mong baguhin ang aming mga mahal sa buhay, Panginoong Diyos. Patawarin mo po sila, Lord, at patatagin mo ang kanilang pananampalataya sa iyo, nang sa ganoon ay paniwalaan kanya na ikaw ay ganon pa rin, wala kang pagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus, salamat po. Salamat po sa iyong pagmamahal at sa iyong pag-unawa sa aming mga limitasyon, sa aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Andito kami, Lord, nagpapakumbaba. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kami karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Oh, hallelujah. Salamat sa pagpapatawad at dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong naninira sa amin, nananakit sa amin, nanloko sa amin, at sa mga taong walang ginawa kundi ang saktan kami, Panginoong Jesucristo. Mga taong insensitive sa kanilang kapwa, maging sa aming mga kapatid o sa aming mga kapamilya, na makasarili at sarili lamang nila ang iniisip, Panginoong Diyos. Patawarin po sila, Lord. Katagpuin mo po sila, Panginoong Jesucristo. Baguhin mo ang kanilang mga buhay habang sila ay may pagkakataon pa, habang sila ay buhay pa, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, dahil ikaw ang aming pag-asa. Naniniwala kaming walang imposible sa inyo, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami ay naniniwalang nandito ngayon sa aming kalagitnaan ang iyong banal na Espiritu. The King is in the room. Kami ay naniniwala, ako ay naniniwala ng iyong presensya, Panginoong Jesucristo, ay nandiyan ngayon sa kalagitnaan ng pamamahay ng bawat isang nandito na nagre-represent sa kanilang pamilya. Oh, hallelujah. Yes, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit. Hallelujah. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit. I need you now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you
in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo, Panginoon. Nang sa ganun po, ikaw lamang po ang marinig namin ang iyong banal na espiritu at ang mensaheng nais mong parating sa bawat isa. Upang sa ganun po ay mabago kami. Matupad namin ang kalooban mo sa bawat isa. Panginoon Jesus. Hallelujah. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoon sa Kristo, upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang pagbutin, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal, ang iyong mamahal. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. At Panginoon sa Kristo, hayaan mo po na maging maayos po ang aming live, ang iyong live, at maraos namin ang buo at walang interruptions sa internet connection ang iyong Bible study, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng pupuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Ayan. Welcome dito sa ating live. So ngayon ay Miyerkules na ng gabi dyan, no, mga katindisas. Hallelujah. God is great all the time, and all the time, God is great. So dito tayo sa ating pag-uusapan. Ngayong, sa ano ba tayo? Okay, kahapon ay kinausap tayo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa pamumuhay sa liwanag, o di ba? So kailangan nating maging matuwid sa harap ng ating Panginoong Jesucristo at sundin ang kanyang utos. Kaya ayan, kung gusto natin mga katindisas na pagpalain ba ng ating Panginoong Jesucristo, ano man ang mangyari, huwag nating i-take for granted ang ating tithes and offering. Kasi nga, yun mga katindisas, ang ating proteksyon sa anumang plano ng kaaway ng Diyos na sirain tayo, na mawala ang ating kaligayahan, yung joy, na mawala ang ating sabihin natin yung pag-asa natin, no? Na naingatan tayo sa anumang mga sitwasyon sa buhay, anumang mga pagnanakaw na gagawin ng demonyo. Iyon ang ating tithes and offering, mga katindisas. Do not take it for granted. Unahin natin. Alam natin na ang demonyo ay gagawa yan ng mga tukso na may ganito, may ganyan, at ang mangyayari niyan, makalimutan mo na kailangan mong magbigay ng tithes. Kung ikaw man ay nagtatrabaho, kailangan mong ibigay ang iyong tithes. Prioridad natin yan bilang mga Kristiyano, mga katindisas. Hindi natin pwedeng i-deny. Hindi natin pwedeng isawalang bahala. Sabihin natin, bahala ka na Lord, patawarin mo ako, kailangan ko itong gawin. No. Ang sabi nga niya sa Malakay, di ba, test me. Kung hindi ko ba ibubuhos ang aking mga pagpapala, kung hindi ko ba buksan ang bintana ng langit para sa mga pagpapalang nararapat sa iyo. Kahit humihingi tayo ng kapatawaran, mga katindisas, at patuloy pa rin nating ginagawa itong mga bagay na ito,
Tandaan natin, bago tayo magdesisyon sa mga bagay na yan, lalo na kung malakihan ng mga bagay, hingin natin ang gabay ng banal na espiritu. What is this for? Para saan ito? Ito ba ay magdudulot ng kapurihan sa ating Panginoong Kristo? Kaya ba namin itong bayaran? Sa mga sahod namin, kaya ba namin ito? Panginoon, gabayan mo kami. Hindi pwedeng, kasi yung mga yan, tukso yan ng demonyo eh. Para sa ganoon, mawala tayo sa plano ng Diyos sa atin. Tandaan natin, kung ang mga bagay na ito ay inilaan ng Diyos para sa atin upang magamit natin para sa kapurihan ng Diyos, kusang ibibigay niya yan sa atin na hindi tayo nag-i-struggle, mga ka-Team Jesus, at hindi natin makompromise ang ating tithes and offering. Hindi natin makompromise ang ating tithes and offering sapagkat napakahalaga yan sa atin bilang mga Kristiyano. Tandaan natin, hindi tayo nabubuhay na sarili natin. No? We are part of the body of Christ. Sa makatuwid, maging simple ang buhay natin, isipin natin, oh, ang ganda sana, wow, ang ganda sana. Ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo ba? Kaya ba ninyo? Na hindi nyo makompromise ang para sa Diyos, sapagkat seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So nagdahil sa hindi nyo pagsunod sa prompting ng Holy Spirit, na sundin ang bagay na ito, wag muna, hindi pa tama ang panahon, ganito muna. Pinilit nyo. So ano nangyari? Nagkakasakit-sakit kayo dahil nai-stress kayo. Saan kayo kukuha ng ganito? Saan kayo kukuha ng pambayad ng ganyan? Saan kayo kukuha ng ganito? So you see? Hindi yung kalooban ng Diyos pag ganyan ang status ng sitwasyon natin, mga ka-Team Jesus. Natutuwa ang demonyo yan. Sakit. Pag wala tayong tulog, hindi tayo makapag-isip ng mabuti, iniisip natin ang problema natin, paano ngayon? Hindi ninyo tinitingnan ang future ba? Na anong mangyayari sa amin? Kaya ba namin ito? Bayaran? Kaya ba namin? Paano na lang? That is God's wisdom. Wisdom yan ng Diyos. Kasi ayaw naman ng Diyos na naghihirap tayo dahil sa maling desisyon natin. At we compromise our tithes and offering because of that. Sa mga bagay ng mundo. O, ano ngayon ang sabi ng Diyos? Dito na tayo. Dito na tayo sa 1 John. 1 John chapter 1, di ba? 1 John chapter 2 verses 15 to 17 lang tayo, mga ka-Team Jesus. 15 to 17 lang tayo. O, ang sabi dito sa huwag ibigin ang mundo. So, ngayon ay 9:17, 25. Ang sabi dito, sa 15, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. O ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay at mabubuhay magpakailanman. O, ayan. Kasi simple ang salita ng Diyos. Simple. Kaninang umaga ang message ng Holy Spirit sa akin ay narrow is the gate towards
life. Wide is the gate towards destruction. Narrow is the gate towards life. No? Iilan lamang sa atin ang sumusunod. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Gabayan mo kami. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating, Lord. Masakit man po ang rebuke. Subalit itong rebuke na ito ay makakatulong sa amin upang sa ganun po ay masunod namin ang iyong kalooban, Banal na Espiritu. Maraming salamat po. To you be all the glory and honor, Father. In Jesus' name, Amen. Okay. Nandito na naman tayo sa rebuke is real na naman tayo nito, mga ka-Team Jesus. Kasi ilang beses na tayong pinaalalahanan ng ating Panginoon Jesucristo. O, anong sabi dito? Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. O, hala? Ngayon, sino na ngayon ang natatamaan nito? Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang makamundong bagay. Diba, alam na natin na hindi natin hawak ang ating bukas. Huwag nating bilangin ang bagay na darating pa sapagkat hindi natin alam kung ano ang magiging kalalabasan nito. Hindi pa natin alam eh. Halimbawa, hindi pa natin alam kung itong mga itlog na ito ay magiging ano ba to? Magiging mga manok ba to? O baka mabungkok ang mga itlog na ito at hindi magiging manok. Pero binibilang mo na yung mga manok na ito, yung mga itlog na ito kahit hindi pa siya napisa. Na parang tayo ay mga Diyos na alam kung anong mangyayari sa hinaharap. So ilang beses na tayong tinuruan ng Banal na Espiritu, huwag yan, anak. Pero nagpatuloy pa rin tayo na hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng Banal na Espiritu. Kaya tayo ngayon ay nagdurusa, tayo ngayon ay nagkakasakit sa ganito dahil sa ganito. Hanggang kailan ba tayo matuto, mga ka-Team Jesus? Ayan, sabi dito, ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ano yung mga kamunduhan, ang umiibig daw sa mundo ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang lahat ng kamunduhan, ang masamang hilig ng laman, yung ating flesh, yung gusto ng laman natin, gusto ko to gusto ko yan, kahit hindi na natin ma-afford, gusto mo pa rin yan. Walang wisdom yan sa Diyos. Kasi nga, nahihirapan tayo rin ang magkakasakit. At kapag tayo nagkakasakit, hindi nyo ba alam na yung dahilan ng ang batang-bata pa yung asawa ng pastor na yun, na bata pa sila? Namatay siya. Bakit? Dahil sa stress. Nagkaka-cancer siya, ng breast cancer, dahil sa stress. Ano na ngayon? Paano na ngayon yan? Hindi na siya magagamit ng Diyos. Kasi nga, sinira na ng demonyo ang kanyang katawan dahil nga sa stress. Bakit ba tayo na-stress? Mga ka-Team Jesus? Dati ako iniisip ko, stress talaga ako. Bakit ba ako nai-stress? Kung ako ay Kristiyano at nilalakaran ko ang aking pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, bakit ako nai-stress? No? Bakit ako nai-stress kung nilalakaran ko ang aking pananampalataya kay Panginoong Jesucristo? So, nirebuke ako ng Holy Spirit. Paano kita magagamit kung stress ang iyong katawan? Dahil ang stress, mga ka-Team Jesus, ang siyang nagpapatay sa atin.
bumababa ang ating immune system na hindi natin alam ng dahil sa stress, kaya tayo ay nagkakasakit. Bakit tayo nai-stress? Dahil gusto nating gawin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Dahil gusto nating i-please itong mga taong ito sa mga ginagawa natin. Dahil may mga gusto tayong gawin. May mga gusto ng katawan natin, ng laman natin na akin gusto ko kasi yan, ganito dapat, ganito ganyan, gusto ko yan, hindi mo nakukuha kaya nai-stress ka. Ako nai-stress ako dahil sa trabaho ko sa Joy Home Healthcare. Pero tinuruan ako ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, you have worked more than enough as an employee. Huwag mong akuin ang lahat ng mga gawain. Do it one day at a time. Sobra-sobra na ang ginagawa mo. Kahit na hindi pa oras ng trabaho, nagtatrabaho ka. Kahit pagkatapos ng oras mo, sobra pa rin, nandoon ka pa rin sa opisina. Habang naghihintay kay Tito Bryant, nagtatrabaho ka pa rin. Sobra-sobra na ginagawa mo. So bakit ka nai-stress? See? So yun yung mga bagay, ang sabi dito, hindi, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masamang hilig ng laman, yung ating flesh, na, oy, ang ganda naman, gusto ko yan. Uy, ganda, gusto ko yan. Ano yan? Pautang. Hala, kay dahil pautang, ayan na naman ang pautang. Tapos, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata. Ayun. Lust of the flesh, ito yung laman natin. Ito yung lust ba, yung kahinam ba sa lawas. No, yung immorality, yung mga ganyan. Lust of the eye, ito naman yung mga nakikita natin sa paligid natin. Halimbawa, kung ikaw ay babae, may asawa ka na, nakita mo yung isang lalaki diyan sa social media na machong-macho. Wow, sana all. Ang macho naman niya, ang sexy naman niya, ang macho naman niya, gusto ko sana ganun ang asawa ko. Lust of the eye na yan. Kung ikaw naman ay lalaki, tapos scroll ka dyan sa Facebook, yung mga oras mo sa halip na mag-meditate ka sa Word of God, makinig ka sa salita ng Diyos, scroll ka dyan, nakakita ka tuloy ng lumabas na yung cleavage dito ng laki, nakakita ka tuloy ng halos naghubad na, gumana ang masamang isipan mo, ang iyong isipan gumagana na, hey, ganito, ganyan, nagkasala ka na yan, lust of the flesh na yan, lust of the eye na yan. Yung mga nakikita yung mga bagay-bagay sa mundo, na iniisip mo, gusto ko rin yan, kung siya mayroon, gusto ko rin magkaroon ng ganun, kung siyang ganyan, gusto ko rin magkaroon ng ganyan. So, ano na nangyayari sa inyo? Nababalot na kayo ng utang, no? Nababalot na kayo ng utang. Kung mayroong mga pagkakataon na may oportunidad kayo na pwede kayong mangutang, sige utang, hindi nyo iniisip, kaya ko bang bayaran ito? Yung akin bang sahod ay enough na hindi ko makompromise ang para sa Panginoong Jesucristo, sapagkat, anong sabi sa salita ng Diyos? Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sabi natin, we love you, Lord Jesus. Diyos Ama, we love you. Paano ba yung pagmamahal natin sa Diyos Ama? Hanggang bibig lang ang pagmamahal natin sa Diyos Ama? Kailangan nating isakilos ang pagmamahal na yan. Prioridad natin ang ating tithes and offering, maging anuman ang mangyayari sa mundo. Yan ang utos niya. Paano ngayon? Sabihin mo, ay, maintindihan man yan ng Diyos. No!
that is not from the Lord. Ang isipan na yan, ay hindi yan galing sa Diyos. Yan ay galing sa demonyo dahil gusto ng demonyo na i-violate natin, lalabag tayo sa kautosan ng Diyos Ama. At sa pamamagitan nun, nang dahil sa ating mga pagnanasa ng laman, ay mas pinili natin ang pagnanasa ng ating laman kaysa sa mahalin ang Diyos Ama at sundin ang kanyang kalooban. Oh. Ano na ngayon yun? Ano na ngayon ang gagawin natin? Tayo ay nai-stress, kayo dyan ay nai-stress nang dahil sa inyong paglabag sa kautusan ng Diyos Ama. Kasi mas pinili man ninyo na ang mga bagay nito unahin ninyo kaysa ang inyong tithes and offering. Gayong itong tithes and offering na ito ang ating investment, ito ang ating proteksyon laban sa mga pagnanakaw ng demonyo sa anumang mga mayroon na ibinigay ang Diyos sa atin. Pero we take it for granted. Mas pinili nating unahin itong mga bagay na ito, itong makamundong bagay na ito. Yung aming agent dito sa bahay na ito last year. So nag-text siya sa akin na, Avita, malapit nang matapos ang ang inyong lease dito kasi hanggang November lang kami. November 27. Ano ang plano ninyo? Ganito. Sabi ko, we are praying for the Lord's will. Kung ano. Kasi nga, pagod pa kami, no? Hindi pa nga namin naayos-ayos yung nasa garahe sa mga gamit. Hindi pa namin naayos-ayos. Maglilipat na naman kami. Hahanap na naman ng iba. So, pinagdasal namin sa Panginoon, Lord Jesus, ano po ang plano mo po sa amin? Mag-extend pa ba kami dito ng isang taon while waiting kung ano ang plano niya, bibili ba ng bahay na maliit or whatever, no, na magamit sa ministry, sapagkat ang bahay na ito, mga ka-Team Jesus, ay malaki nga siya, pero dahil sa kalumaan niya ay bumabara yung kanyang restroom, no, yung CR bumabara, yung ay paano pag ang desire namin ay mag-invite ng mga kapatid, ng mga kaibigan na dito mag-Bible study, malawak nga, mayroong Bible study area. Pero paano naman kung magre-restroom sila? Paano kung may gustong maligo? Alangan naman na doon namin papupuntahin sa aming master's bedroom. So dapat may spare comfort room, 'di ba? Which is mayroon nga. Pero ang problema kasi ay bumabara siya. Ay hindi naman namin ginagamit pero bumabara siya. So yung kanyang tube, yung kanyang bathtub ay may lumalabas na mga putik doon sa baba. Kasi luma nga ang bahay na ito. Sabi ko, Panginoon, paano pa kami makapag-invite kung maraming magre-restroom? Hindi magkaklag yung diyan sa isang restroom. So, buti na lang at kaming dalawa lang ni Tito Brian at buong araw naman ako na wala sa opisina, Lunes at Sabado at Linggo lang, yung namin, yung aming yung nandito talaga kami sa bahay. So, hindi masyadong nagagamit ang bahay na ito. Di sabi namin, hindi man to nagagamit sa iyong ministry, Panginoon. Nagbabayad tayo ng $1,800 a month, pero hindi man to nagagamit sa iyong ministry. So, pero alam ng Panginoon na pagod pa kami sa aming paglilipat. Marami pa kaming aayusin at itatapon at ipamimigay ng mga gamit kung kung saan gusto ng Diyos na ibigay itong mga gamit na ito. Okay? So, sabi ng aming agent, okay, may mga bahay-bahay dito na pwede ninyong piliin, mga ganyan. Sabi namin, it's okay, we're still praying for the Lord's will.
So, hindi tayo kaagad-agad oh sige, oy may ganyan. Hindi tayo kaagad-agad nagaganyan. Kasi nga, hinihiling natin ang kalooban ng Diyos. At kung ito ba ay kalooban niya at ang desire natin ay magamit ng Panginoon ang pamamahay na kung saan doon tayo niya dinadala. Para sa kanyang kapurihan, makapag-invite tayo ng mga pastor na nanggagaling sa ibang lugar at kailangan nila ng matulugan. So, we have an extra room na pwede nating ipagamit sa kanila with a bathroom na functional para sa ganoon malibre naman ang kanilang mga hotel accommodations. Kasi nga, yung mga pastor na nagta-travel, mga ka-Team Jesus, they live by faith. Kung ano ang provision ng ating Panginoong Kristo sa kanila. At paano mabuksan ang Bible study? Sira naman ng dyan, nakaklag naman. Hindi man namin yan ginagalaw, diba? So yung mga yun ay naaayon yan sa kalooban ng Diyos. Pinagdadasal natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo basta-basta, okay, ay may ganyan, sige, no. Ano ang kalooban ng Diyos? At ano ang motibo natin sa pagbili ng mga bagay na ito? Lalo na kung malakihan na malaking pera ang pinag-uusapan. Para saan ang bagay na yan? Para ano ang dahilan? No? Kailangan na magamit natin ba yung wisdom ng banal na espiritu na maintindihan natin, mga ka-Team Jesus. Okay? So, pinagdasal namin ano ang kalooban ng Diyos kasi hindi naman namin alam kung maaaring gamitin na ng may-ari ang bahay na ito o diba? So, hindi na kami makapag-renew. So, pinagdasal namin at kinausap ni Bryant yung may-ari. Mga yun sila, Middle Eastern, hindi sila mga Kristiyano. So, kinausap ni Bryant. Ni Tito Bryant, ang sabi ng may-ari, sure, you can renew the lease. Praise the Lord. O magstay pa tayo dito at may stay pa tayo at ang ating ang mga wild ibon, mga wild birds ay mag-enjoy pa sa mga pagkain doon sa likod dahil andito pa tayo hanggang sa susunod na taon, the Lord willing, no? November 2026. At kung ano man ang plano ng ating Panginoong Kristo, sabi ng may-ari, sure. Bakit? Kasi the Lord provided. Nag-provide ang Panginoon para sa pambayad niyan bawat buwan. We live by faith. Basta kami, nagtrabaho kami, sinusunod namin ang kalooban ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ipadala mo ito dito, yes, Lord. Pag sinabi ng Diyos, magpadala, yes, Lord. Okay, ibigay nyo ang tithes dito, yes, Lord. Ganon ang ginagawa namin, mga ka-Team Jesus. See, we live by faith and not by sight. So, anong sinasabi dito? Sabi ng aming agent, hey, I'm inviting you for a night clubbing on this one, having fun, and you will meet other people, this one and that. Sabi ko, hey, Alfredo, good blessed evening. As Christians, we don't indulge ourselves on those kind of fun. Thank you for the invitation, but no thanks. Sinabi ko sa kanya yun, mag-night clubbing daw kami, and mayroon daw silang activity sa nightclub na maganito, ganyan, and enjoy the fun. I know. As Christians, we don't practice that kind of fun. Thank you for the invitation, but no thanks. Ganun lang kasimple. Ang mga makabundong bagay ay iniiwasan natin yan, mga ka-Team Jesus. Iniiwasan natin yan sapagkat ang focus natin ay ang masunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos Ama. Yan ang dahilan why we are still exist. Why nandito pa rin tayo? Bakit niligtas tayo ng Panginoon? Hindi ba tayo natuto niyan, mga ka-Team Jesus? Pinapakinggan pa rin natin ang demonyo. Sige na, bilhin na ninyo yan. Dahil ganito, ang tanong, kaya ba nating bilhin yan? Kaya ba sa budget natin na hindi natin makompromise ang ating tithes and offering para kay Panginoong Diyos Ama?
Yan na. Bato-bato sa langit, ang tama ay magtino. Ayan. Oh. Anong sabi dito? Nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Dito sa 17, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Wala! Hallelujah! Ano na ngayon ang mangyayari sa atin? Ano ngayon ang mangyayari sa atin, mga ka-Team Jesus? Sino sa atin ang kinakausap ng banal na Espiritu? Sino sa atin ang kinakausap ng banal na Espiritu? I am praying na kayo ang inyong mga asawa ba? Ang inyong mga asawang lalaki, asawang babae ay makikinig sila sa Bible study. I-invite ninyo sila. At ipagdasal ninyo sila at huwag kayong mag-aalinglangan, mga ka-Team Jesus. Nasabihin ninyo, sana ang aking asawa ay ganito, sana ang aking anak. No. Ang salitang sana ay hindi yan sa Diyos. Kasi pag sinabi mong sana, ibig sabihin nun, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. No. Hindi tayo sasagutin ng Diyos niyan. Pag mayroon tayong pagdadalawang isip. Kaya kung tayo ay magdasal, kung ano ang desire natin, no? Delight in the Lord and He will grant the desire of your heart. So mag-delight tayo. What do you mean by delight? Magpatuloy tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Magpatuloy tayo sa pagpupuri sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban niya, sa Kanyang kautusan, sa pamamagitan ng pagpakikinig sa banal na Espiritu. Anong gagawin ko, Holy Spirit? Diba? Sabi ni Panginoong Jesucristo, my sheep hears my voice. Oh. Ngayon, ano nangyari sa atin? Tayo ba ay totoong mga karnero ni Panginoong Jesucristo? Tayo ba ay nakikinig sa boses ng banal na Espiritu? Nakikinig ba tayo sa prompting ng Holy Spirit? O ang pinakikinggan natin ay ang demonyo? So pag sinabi natin demonyo, hindi ko naman naririnig ang demonyo. Nararamdaman mo yan. Yan yung lust of your eye. Ay, ang ganda naman. Ay, ang ganda, ang ganda, galing naman. Mayroon siyang ganyan. Gusto ko rin magbili ng ganyan. Saan yan nabibili? Oh. Ay, ang gusto ng laman. Ang kayabangan ng tao. Bakit nangyari? Ay kasi, para para makilala kami, para mayroon tayong ganyan, para ganyan. O see? Yan ba ay galing sa Diyos? No. That is the pride of man. Pride ng tao yan eh. Ang tanong, kaya ba natin? Kaya ba natin? Tandaan natin, itong mga bagay na ito sa mundo, magugunaw to eh. Magugunaw ang mga bagay na ito. Ang sabi, invest in the kingdom of God. So kung tayo ay nagta-tithes and offering, mga ka-Team Jesus, kabahagi tayo sa ginagawa ng ministry para mapalaganap ang kanyang salita at marami ang makakilala kay Panginoong Jesucristo, marami ang mga mailigtas. Kabahagi tayo niyan. Hindi natin isipin na bakit ako magta-tithes and offering dyan? Ang magkikinabang lang dyan, mga pastor, ang makikinabang lang dyan.
Hindi ka pagpapalain ng Diyos kung yan ang iyong iniisip. Kasi hindi tao ang nag-utos sa atin na gawin yan. O see? Ano yun ang, tingnan ninyo, hindi naman natin pinag-usapan yung tungkol sa tithes and offering, pero ayan, lumalabas. Sa halip na ibigay natin unang-una, itong tithes and offering na ito, converted to another, na-convert siya sa ibang issue, na-convert siya sa ibang gusto natin. Dahil nga utang tayo ng utang, ganito tayo ng ganito. Nawala tayo sa focus na, kaya ba natin to? Paano ang ating tithes and offering? Ay, sige lang, okay lang yan. Maiintindihan niya ng Diyos. No, it's not. That statement is not from the Lord. It's from the enemy. Kasi paano tayo mauunawaan ng Diyos? Kung hindi tayo sumusunod, anong sabi dyan? Ang mga taong nasa mundo ay hindi nila mahal ang Diyos Ama, ang Ama. Huwag nating sabihin, huwag nating irason na maiintindihan naman niya ng Diyos. Ay, Lord, patawad po, Lord, na gagawin ko ito. Pero ginawa mo pa rin. Why did you say, forgive me? Useless ang paghingi natin ng kapatawaran kung hindi naman natin ginagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang sinusunod natin ay ang ating mga laman. Ngayon, naghihirap tayo, nai-stress tayo, kailangan ko talaga ang ganito, kailangan ko talaga ang ganyan. What happened? You are already been free. Nilibre ka na, niligtas ka na ng Diyos. Bakit hinayaan mo pa rin na ikaw ay lukuhin ng demonyo? Bakit hinayaan mo pa rin na pakinggan ang demonyo kaysa sundin ang kalooban ng Diyos? Ang sabi niya, huwag tayong mag-invest sa mga bagay na nandito sa mundo sapagkat masisira ang lahat ng ito. Ang i-invest natin ay ang kalangitan, ang kaluluwa. Kaya kailangan na ang ating tithes and offering ay i-offer natin sa Diyos para sa ganun, isa tayo sa mga susuporta sa pangangailangan ng church, sa mga activities ng church, sa evangelism, suportahan ang kanyang mga alagad. Kasi itong mga pastors, itong mga alagad na ito, itong mga missionaries na ito, they also need to eat. Hindi man sila robot. They also have their own families. May asawa sila, may mga anak sila. But they dedicated themselves to accept the calling that the Lord had set them. So sino ngayon ang tutulong sa kanila? Sino ngayon ang magsusuporta sa kanila? Tayo, kung saan tayo nagnanarish sa ating espiritu, kung saan tayo nagnanarish ating espiritu, tayo ngayon ang susuporta sa ministry para mas marami pang kaluluwa ang halimbawa, yan yung pastor na nandiyan sa aking sa vitamin for the soul, yung pastor na yan ay nasa jeep yan siya, nagpi-preach na ganito, ganyan. Kung lang susuporta yan sa kanya, yan ang palagi niyang ginagawa. Hindi siya nagtatrabaho para maibahagi ang salita ng Diyos. Sino susuporta doon sa kanya? Diba? Alam natin, ang Panginoon, si Lord Jesus, of course, siya ang magsusuporta. Pero, hindi ba yan lalabas sa Panginoong Kristo doon mula sa langit? Maghulog siya ng pera doon sa pastor na yan. Hindi man ganun ang paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos ay gagamit siya ng mga kaanakan niya na mahal ang Diyos na sumusunod sa kautusan ng salita ng Diyos. Yung faithful givers,
Yung faithful tithers, yan ang gagamitin ng Diyos para sabihin ng Holy Spirit, okay, suportahan mo ang ministry na ito. Yes, Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay magpapala sa iyo para sa ganoon ay makapagpapatuloy ka sa pagsuporta ng mga taong ito, ng mga ministry na ito, para sa ganun itong ministry na ito ay makapagpapatuloy din sa kanilang katawagan. Ganun eh. Food web ang tawag doon. Nagwi-web tayo, nagkakaugnay-ugnay tayo. Kasi nga, we are part of the body of Christ at iba-iba ang ating mga katawagan. E paano ngayon kung yung isang yun ay nag-dysfunction, lumihis ng landas? Sa isang ministry, sa isang congregation, marami ang mga selfish. Marami ang mga sinasabi nilang sila ay mga Kristiyano, pero sila ay mga huwad. No? Sila ay mga magnanakaw. Sabihin mo, ha? Magnanakaw ba ako? Ba't ako magnanakaw? Ako ay sumusunod naman ako sa salita ng Diyos. Nagdarasal naman ako. Magnanakaw ka! Sabi ng Holy Spirit, magnanakaw ka! Sapagkat ang para sa Panginoong Diyos ay ninakaw mo nang dahil sa iyong katawan, nang dahil sa espiritu ng iyong flesh, ng iyong lust of the eye, nang dahil sa iyong kayabangan, kaya ikaw ay itinuturing ng Holy Spirit na magnanakaw ka. Ninakaw mo ang para sa Diyos at ang para sa gawain ng Diyos upang sa ganoon ay mapalaganap ang libreng kaligtasan. Magnanakaw ka! Kung isa ka dyan sa hindi sumusunod sa sinasabi ng banal na Espiritu, sabihin mo sa sarili mo, magnanakaw ka. I am a thief. At kung magnanakaw ka, you are not of the Lord. Wala sa'yo ang espiritu ng banal na espiritu sapagkat magnanakaw ka. Hahayaan mo bang biktimahin ka pa rin ng demonyo? Lakaran mo ang iyong pananampalataya. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoong Jesucristo sa inyong pagiging magnanakaw. Anong gagawin namin, Panginoon? Nagkamali po kami, Lord. Nagsisi po kami. Natuto kami sa mga salita. Na-review kami, Panginoon Diyos. Anong gagawin namin? Turuan mo kami. Kasi pag humihingi tayo ng pagpapatawad at gusto nating kumilos ang banal na espiritu, it will be uncomfortable to us. We have to sacrifice a lot of things upang ang ating kasalanan ay maridim tayo kagaya ng ginawa ni Panginoong Jesucristo. Sinakripisyo niya ang kanyang mismong buhay upang tayo ay maridim, upang tayo ay mailigtas. Upang tayo ay mailigtas. No? Kaya nga, mga ka-Team Jesus, kung hindi natin kaya ang mga bagay na ito, we live simply. We sacrifice. Tiis mo na tayo. Kasi ganito man ang ating sitwasyon. Mag-budget tayo. Maganito tayo. Tiis mo na tayo. Ang importante, ang investment natin ay sa langit. Ang investment natin ay sa langit. Sapagkat itong mga bagay na nakapaligid sa atin, wala yan, mawawala ang lahat ng yan. Magugunaw ang mundo. So, anong gamit ng mga to? What's the use of all this? Wala namang problema yan kung magbibigay ang Panginoon ng mga gamit to comfort us. It's His provisions. Pero after
na inuna natin siya kasi yun ang sabi niya eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kung inuna natin ang Panginoon na sundin ang kanyang kalooban, all these things shall be added unto us. Lahat ng bagay na ito ay idadagdag niya kung unahin natin siya. Paano madadagdag ang mga bagay na yan kung hindi man natin inuna ang Diyos, inuna man natin ang ating flesh, inuna man natin na pakinggan ang demonyo kaysa pakinggan ang boses, anak, huwag muna, anak, magpigil kayo. Kasi, huwag muna. Sinusubok ng Diyos yung ating self-discipline, di ba? Yung pagpipigil sa sarili. Huwag muna, anak. Ano na muna, hayaan nyo muna yan. Kasi, hindi yun yung kalooban ng Diyos. Huwag muna. Hindi ka nagpapapigil. Gustong-gusto mo pa rin. Kasi may deadline na kung hindi mo maganyan, okay. Kung may deadline dyan, it means, at hindi namin makaya yan, it means it's not for us. Why are you stressing yourself? Nagiging na-compromise tuloy ninyo ang para sa Diyos, ang tithes and offering. No, we cannot compromise. The Lord doesn't compromise anything. Yes and no lang yan eh, ang Panginoon. Yes and no lang yan. Forget the idea na, patawarin naman ako ng Diyos sa aking ginawa. Do not abuse the grace of God. Kasi alam ninyo ang katotohanan eh. You will be cursed. Masusumpa ka ng Panginoon sapagkat alam mo ang katotohanan, subalit ang sinusunod mo pa rin ay ang iyong laman. Ang laman mo pa rin ang sinusunod mo. See? Oh, Father God. Sa palagay ba ninyo ay ako mismo ang pumili dyan ng amin sa akin ng Diyos? Hindi ko nga alam ang anong sasabihin ng Holy Spirit sa akin eh. Pero marami tayong na-rebuke sa mensahe ng Diyos. Kasi itong salita ng Diyos, kung alam lang natin, nagme-meditate tayo, pag mayroong mga tukso, mga ganyan-ganyan, oops, sabi ng Holy Spirit, anong sabi sa 1 John? Anong sabi sa 1 John? Chapter 2, verses, anong sabi ng 1 John? Chapter 2, verses 15 to 17. Anong sabi dyan sa salita ng Diyos? Oops! Ganun yun eh. Ano sabi sa salita ng Diyos? Ops, tigil ka muna dyan. Huwag muna kasi hindi yan kalooban ng Diyos. Ops. Diba? Put on the whole armor of God para sa ganun hindi tayo matukso. Oo nga, ang ganda no? O sige, ang demonyo, kaya mo man yan dahil Lord, ganito, ganyan. Nakalimutan mo, no? That is for my tithes and offering. Kung ano ang iyong sahod, kung ang sahod mo ay, alimbawa, ang sahod mo sa buong buwan ay 30,000. Yung 3,000 na yan, na gross, 30,000 gross mo. Yung 3,000 na yan, para sa Diyos yan. Huwag mong sabihin na, 3,000, ang laki naman yan. Pambayad ko na yan sa bakay. Pambayad ko na yan ng ano. What? Tandaan natin, saan ang galing ang lahat ng mga pagpapalang mayroon tayo? Saan ang galing? Mas inuna ninyo ang gusto ng inyong katawan. Paano kung nagkakasakit kayo? Alam nyo ba na health is wealth?
Pag nagkakasakit tayo, mga ka-Team Jesus, lalo na pag na-ospital, agoy, ospital. Bawat kilos ospital, libo. Bawat kilos, libo. Bawat salita ng doktor, libo. Bawat ganin, libo-libo. Hindi nyo naintindihan yun. Ang tithes and offering, yan ay protection natin laban sa mga anong plano ng demonyo, laban sa sakit, laban sa mga pagnanakaw, laban sa ganyan. No? Kung may mga pagkakataon man na nagkakasakit tayo, kung may mga pagkakataon man na nilakawan tayo ng demonyo kahit tayo ay nagbibigay ng ating tithes and offering, yan ay may dahilan. Kagaya, halimbawa, sa amin, nagbibigay kami ng aming tithes and offering, to God be the glory. No? Pero bakit hinayaan ng Diyos na yung Range Rover ay masira, yung Range Rover ay masunog? Bakit niya hinayaan yon? Sabi natin, oo nga, nagtatights ka naman, bakit nangyari yan? Dahil may purpose ang Diyos. Ang plano ng demonyo ay sirain kami. Ang plano ng demonyo ay yun nga, mawala kami sa presensya ng Diyos dahil sa nangyari. Pero ang ginawa namin, nag-meditate kami sa salita ng Diyos, to God be the glory. Nagpapakumbaba kami, nagpatuloy pa rin kami sa pagsisilbi sa Diyos, nagpapatuloy pa rin kami sa pagsunod sa kanyang kalooban kahit masakit ang aming mga dibdib at hindi namin maintindihan ang kahulugan kung bakit hinayaan ng Diyos. Subalit nagpapatuloy pa rin ako sa pagmiminister sa kahit na kami mismo ay mabigat ang kalooban namin, subalit nagpapatuloy pa rin dahil tanging ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. At nakita ng Diyos, to God be the glory, ang katapatan na yan. Kaya ang plano ng demonyo ay sirain kami, mawala kami sa presensya ng Diyos. No? Pero ang plano ng Diyos ay higit pa sa iniisip natin. O anong nangyari? Salamat sa Diyos at sabi ng Holy Spirit, kunan ninyo yan. Dati kunan ninyo yan ng full coverage ng insurance. Kaya malaki din ang binabayad natin dyan sa mga insurance, no? Yung sasakyan, almost $450 a month yung insurance natin. No? Oh. Kukunan nyo yan. Tapos pinaayos man ninyo yan. Oh. Kinuha ng insurance lahat ng mga papilis, mga ganito, ganyan. In-evaluate. So ito ay bagong engine, bagong ganyan. 16,800 ang ating mga nagastos dyan. So magkano ang kulang dyan? Oh. Sobra pa? Na pay off yung sasakyan, may sobra pang rebate sa amin, to God be the glory. O siya ang plano ng Diyos. Bakit? Tapat kang sumunod sa Kanya, tapat mong sinunod ang Kanyang kalooban, ang Kanyang gusto. So kahit maaring sabihin man natin sa dito, ano ba to? Plano ba to ng Diyos? Dito kasi narrow-minded ang demonyo, narrow-minded. Plano ba to ng Diyos sa buhay ko na magkaganito ako? Gayong tapat naman ako sa Kanya, nagbigay naman ako ng tithes and offering ko, ganito, ganyan, no? On time, ito ba ang plano ng Diyos? God's plan is the best plan for us. Ang gusto lang niya, tayo ay maging tapat sa Kanya at pananampalatayaan natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga pangako. Sabi mo sa iyong mga salita, Panginoong Jesucristo, sa kabila ng mga pagsubok na ito, rejoice in all circumstances, for that is the plan of God to you. Oh. Kaya nag-rejoice tayo kahit na mabigat ang ating kalooban, nagpupuri pa rin tayo, nagpapatuloy pa rin tayo sa pagsunod sa Kanyang kalooban. So anong reward ng Diyos? Na pay off yung Range Rover, may rebate pa tayo. To God be the glory. O see? Hallelujah. Bakit? Hindi hahayaan ng Diyos na sirain ng demonyo ang Kanyang mga anak na tapat sa Kanya at nagsisilbi sa Kanya. Our God is greater
than anything in this world. Naway kinatagpo kayo ng Panginoon. Magsisi kayo dyan sa mga kasalanan. Makinig kasi tayo sa bulong ng banal na Espiritu. Huwag yung sa laman natin, huwag yung sa mga mata natin, huwag yung sa naririnig natin. Kasi kung hindi yan ang kalooban ng Diyos, kung tayo mag-struggle dyan, kung ma-compromise natin yung ating tithes and offering ng dahil sa mga bagay na yan, hindi yan sa Diyos, mga ka-Team Jesus. Pero ang ating Panginoong Jesucristo ay puno ng kaawaan. Although nagsasuffer tayo dahil sa ating mga desisyon, subalit His grace is sufficient enough for us na mag-sustain sa atin kung magpapatuloy pa rin tayo sa ating paglalakad, sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Kahit tayo ay naiipit, kahit tayo ay nahihirapan, discomfort dahil sa resulta ng ating hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Subalit, kapag tayo nagpapakumbaba sa Kanya, patawarin mo ako, Panginoon, nagkamali po ako. So, nandoon ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo. Ang Kanyang grace, ang siyang unti-unting magdadala sa atin na we will be free from that sin. Kung pangahawakan natin siya at pakinggan natin ang Kanyang plano, anong gusto niya, no? Magtiyaga tayo, magtiis tayo, i-sacrifice natin kung ano yung mga nasa laman natin, ano yung mga gusto ng katawan natin, ano yung mga ganitong katawan natin, i-sacrifice natin yan para makalabas tayo sa sitwasyon na yan, sa problema na yan. At kapag tayo ay nakalabas na sa problema na yan, mga ka-Team Jesus, matuto tayo sa ating pagkakamali. Para mas we become wiser. Mas matalino na tayo sa mga ganyan. I'm good, thank you. Pag may maraming mga offer na naman na mga ganito, mga ganyan, it's okay. No need. Ganon na tayo, magaling na tayong mag-say no. Bakit? Naranasan na natin ang hirap nang dahil sa maling desisyon natin, nararanasan natin yung hirap na yon at gusto mo ba bumalik doon sa kahirapan na yan? No! Hindi na ako babalik dyan. Bakit ako babalik doon? Ang hirap ng buhay ko noon. Hindi ako makatulog dahil sa stress. Anong ganito, anong gagawin ko? Yan ang gusto ng demonyo na hindi tayo makatulog, na ma-stress tayo, wala na tayong ganang kumain, ma-depress tayo, mawala tayo ng galak. So nawala tayo sa focus. Ang focus natin ay ang pagsilbihan si Panginoong Jesucristo. Ang focus natin ay ang mag-invest sa Kanyang kaharian para sa ganoon, ano man ang mangyayari sa mundo, magunaw man yung mundo na yan. Yung importante, investment natin sa langit ay secure. Secure ang investment natin sa langit. Hindi yun nasisira na kahit na anong kalamidad, kahit na anong peste, anong hayop, hindi yan nasisira. Nasa langit nga nakasilyo sa dugo ni Kristo. So, ayan yung mga ka-Team Jesus. Kung kayo man ay nahihirapan, kung kayo man ay nai-stress, yan ay pakulo yan ng demonyo sa buhay mo. Para pag nagkasakit ka niya, nagka-cancer ka niya, naku po, Jesus name. Wala ka ng lusot. Kaya nga, pangalagaan natin ang ating katawan. Kailangan, mamuhay tayo ng simple, mamuhay tayo ng mapayapa, at unahin natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, yun ang salita ng Diyos Simple, pero ang hirap gawin. Kung tayo
ay namumuhay pa rin sa flesh, namumuhay pa rin sa laman, at sa kayabangan ng tao. Let us align our eyes, our mind, our heart kay Panginoong Kristo. Ganun lang tayo. Parang mga tupa. Hindi nakakakita ang mga tupa, lalo na paggabi. Kaya ang kanilang pinakikinggan ay ang kanilang shepherd, kung ano ang boses na nakasanayan nila, yon lang kanilang pinakikinggan. Saan? Dito sa kaliwa o dito sa kanan? Kung dito straight, straight. Kung dito sa kaliwa. Ganun. Para hindi tayo masira ng demonyo. Kasi yung mga nakapaligid sa atin, testing of faith yan eh. We have to learn how to say no. We have to learn how to practice the wisdom of the Lord, the discernment of the Holy Spirit. No, that is not from the Lord, no. I rebuke you. Go out! Diba? Resist the devil and he will flee from you. Oh. Pero pag oo nga, ang ganda naman, gusto ko yan, ganyan, tuwaan ng demonyo, hey, karon biktima ako na to, ha? Pagdating ng bayaran, wala akong pambayad, paano na to, patay kang bata ka. Mainit ang ulo sa lahat ng pagkakataon, di makatulog. You are destroying your body. And remember, the body is the temple of the Holy Spirit. Sinisira, gusto ng demonyo na sirain ka nga eh. The enemy comes to steal, to destroy, and to kill. Gusto niya tayong patayin. Para sa ganoon ay hindi na tayo magamit ng Diyos. Father God. Salamat sa iyong rebuke, Lord. Salamat sa iyong pagtuturo sa amin, Panginoong Kristo. Patawarin mo po kami. Kung mas pinili namin ang aming flesh kaysa ikaw ang aming piliin, Panginoong Kristo, patawarin mo po kami, Lord. Patawarin mo kami, Panginoong Jesus. Linisin mo kami at gawin mo kami karapat-dapat sa iyo. Panginoon, salamat po sa pagtuturo. Nagsisi kami, Lord, sa aming mga nagawang kasalanan na hindi kami sumunod sa iyo. At na-compromise namin ang aming tithes and offering ng dahil sa aming laman. Lord, natuto na po kami, Panginoong Diyos. Patawarin mo po kami, Lord. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami na maialis namin ang aming mga sarili sa ganoong mga sitwasyon. Panginoon, sustain us with your grace na hindi kami magkasakit, hindi kami ma-stress, wala na kaming tulog nang dahil sa aming mga sitwasyon sa buhay. Lord God, patawarin mo kami at salamat sa iyong pagkatuto. Salamat sa pagtuturo mo sa amin, Panginoong Kristo. Lord, salamat po, Diyos. Thank you, Lord, that you are in control of everything. Thank you, Lord, that you never leave us nor forsake us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, na dahil na kung kami man ay nagpapakumbaba sa iyo, ikaw ay tapat na Diyos. Ikaw ay puno ng kaawaan. Panginoon, bumabalik po kami. Kung kami man po ay nagkamali, kung kami man po ay lumihis ng landas, at sinunod namin ang aming laman, ang makamundong mga hangarin, kaysa sa sundin ang iyong kalooban. Lord, patawarin mo kami, Panginoong Diyos. We are convicted, Lord God, of the sin of the flesh. Salamat at nandiyan ka na nag-rebuke sa amin sa katotohanan. Panginoong Diyos, gusto naming bumalik sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Lord God. Sustain us, O Lord. Sabi mo, my grace is sufficient enough for you. Ang iyong biyaya
ay sapat upang maraos namin ang season, ang panahon na kung saan kami po ay nagkamali. Ikaw po ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw po ang mag-sustain sa amin, Panginoong Jesucristo, upang sa aming pagbabalik sa iyo at pagsunod sa iyo, we will be free from all these temptations. We will be free mula sa tanikalang ito ng demonyo sa aming mga buhay, O Diyos. Oh, hallelujah. Yes, Lord, let your Holy Spirit lead us. Let your Holy Spirit guide us. Guard our minds, guard our eyes, our hearts, at give us the discernment of the Holy Spirit to say no to things that are not of you, to say yes to the things that are of you, that are heavenly things, Father God. Salamat po, Panginoong Diyos. Napakabuti mo po. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa iyong kaawaan, Panginoong Jesus. Salamat. Ikaw ang magbibigay sa amin ng kapayapaan. Sa pagsuko namin sa aming mga problema, sa pagsuko namin sa aming mga sitwasyon, nang dahil sa aming mga kasalanan, O Diyos. Ikaw ang magbibigay sa amin ng kapayapaan. Dahil ang sabi mo sa mga salita, come to me, all of you who are heavy loaded, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for my yoke is easy, and my burden is light. So yes, Lord. Sinusuko namin ang aming mga kasalanan sa iyo. Bumabalik kami sa iyong paraan, sa iyong plano sa mga buhay namin, Panginoon Jesus. Salamat, Lord. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kahit ilang beses na po kaming nadapa, kahit ilang beses na po kaming pinapaalalahanan mo, ay mas sinunod namin ang aming katawan kaysa sundin ka. O Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagtuturo mo, pag-rebuke sa amin. Na natututo kami na yun ang aming tatayuan upang kami po ay maging malaya mula sa tanikala na ibinigay ng demonyo sa mga buhay namin. Sa pangalan ni Jesucristo, we will be set free, because if the Son sets you free, you will be free indeed. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoong Diyos, sa kapayapaan. Salamat, Panginoong Diyos, sa kagalakan. Salamat, Panginoong Diyos, sa pag-asang ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Sapagkat siya ay nagpapalaya sa amin mula sa mga tanikala ng demonyo na naisirain ng aming buhay upang hindi kami magamit mo sa iyong kaharian. Panginoong Diyos, natuto na po kami. Salamat po dahil may paraan ka upang kami po ay mailigtas mula sa mga plano ng demonyo na sirain ang aming mga buhay at hindi namin masunod ang iyong kalooban, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Lord. Napakabuti mo po, Lord Jesus. Salamat po sa iyong kaawaan. Salamat, Panginoon Diyos. Help us, Lord, to meditate your word, to choose you instead of choosing the world. Hallelujah. Ano man po ang kahilingan ng iyong mga kaanak-anak, ano man po ang kanilang mga sitwasyon ngayon, Panginoon, hayaan mong magpakumaba sila sa iyong harapan, kilalanin kung ano man ang kanilang nagawang kasalanan, at magtiwala sila sa iyo sa paraan mo, dahil ang iyong paraan ang may pinakamabuting paraan upang kami po ay makaranas ng iyong kaawaan, ng iyong mga pagpapala, ng iyong kapatawaran. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Hallelujah! Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa katagumpayan ng iyong Bible study. Amen! Ayan, mga ka-Team Jesus. So,
Simple. Ilang verses lang yon. 3 verses lang yon, 15, 16, 17. Pero ang haba, 7:45 na dito sa akin. Ang haba. See, hindi yan naaayon sa haba ng ng Word of God. Kundi ito yung naaayon sa anong plano ng banal na Espiritu, sapagkat yun ang gusto niyang sabihin sa bawat isa upang tayo ay mapaalalahanan sa mga ginawa ng demonyo, sa mga buhay natin na tayo niluluko niya, mga katindisas. Kaya huwag nating hayaang lukuhin tayo ng demonyo. Okay? So, hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.